Pwede bang yumaman ng walang pera ang isang tao? Alam mo, maraming naging milyonaryo na nanggaling sa zero. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Kaya naman, sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 5 paraan kung paano kayayaman kahit wala kang pera. Aba, isa-isahin na natin yan. Now na! Number 1, ayusin mo ang iyong pag-iisip, meaning your mindset. Yes, kahit na wala kang pera, pero mayaman na ang mindset mo, aba, yung pera, darating din yan sa'yo. Hindi pwede kang yumaman kung ang iyong pag-iisip, ang iyong mindset, pulube. Palagi na lamang akong pobre, palagi na lang akong kapos. Kung palaging ganun yung iniisip mo, na talagang ang hirap ng buhay, di ba? Palagi mo na lang nakikita yung mga problema, walang pagbabago, walang pag-asenso, hindi kayayaman kung ang mindset mo ay bulok na, lalo kapag ka iniisip mo ay ang pagyaman ay makasalanan. Hindi po pwede yan. Kaya kung nais mo, ngayon pa lang, kahit wala kang pera, pwede ka nang yumaman kung ang mindset mo ay talaga namang masagana na. Nung ako nga ay natuto about having a proper and abundant mindset, talaga namang nagulat ako. Siyempre, paano ko ba yan nakuha? Pagbabasa ng libro, pag-a-attend ng training, diba? Bakit? Kasi nga, mahirap naman talaga kami. Pero, hindi natin kasalanan na magiging mahirap. Kaya kung nais nating umasenso at magkaroon ng yaman, maraming pera, kailangan yung psychological wallet na tinatawag ay puno na dapat. Kasi magmamanifest yun sa iyong action na gagawin if you have that mindset, proper mindset on how to really accumulate wealth. Pangalawa, gumawa ka ng paraan para magkapera. Of course, hindi naman pwede na lamang tayo ditong mindsetting na lang, di ba? Kailangan yung proper mindset na meron ka, ma-translate into action. You need to act. Kailangan mong magtrabaho. Hindi naman pwedeng hintayin na lang na ang swerte ilalapit sa'yo. Kapag ka walang swerte, gumawa ka ng sarili mong swerte by having that money, meaning pwede kang magtrabaho, pwede kang magbenta online, di ba? Ang dami ng mga paraan ngayon. Kung ikaw ngayon nakagawa na ng paraan para magkaroon ng pera, maaari yan sa pagtatrabaho, pagninegosyo, pagbibenta, whatever, di ba? Pagsa-sideline, pag-freelance, at kung ano-ano pang mga diskarte na pwede kang kumita, paraan na para kumita ka ng pera dahil marami ng paraan ngayon, di ba? Pwede kang magturo, tutorial, di ba? Online, lahat naman ngayon, di ba? Nabubuhay sa online. So talaga namang magkakaroon ka ng pera. Basta masipag ka lang din at matyaga. Hindi pwede na, yes, mindset ko, ayan na, mayaman na ako pagdating sa mindset. Pero sa gawa naman, napakapulube, tamad, hindi rin pwede. Hindi rin talaga yan uubra. So sabayan mo yung rich mindset mo with talagang todong trabaho din para kumita ka ng pera. Pangatlo, kapag ikaw ay kumikita na ng pera, aba, pahalagahan mo ito. Paano? Mag-ipon ka ng tama mula doon sa kinikita mo. Yes, kailangan ang pera at ang tao sabay na magtatrabaho. Yan naman po yung pangalawang stage, di ba? Sa ating financial life. Ikaw, maghanap ng trabaho, maghanap ng paraan para kumita. Tapos kapag kumita ka na, yung kita mo, ipunin mo, palaguin mo, para ikaw, tao, di ba? At yung sahod or yung kita mo, nagtatrabaho din, balang araw, masasabi mo talagang, wow, talaga naman, posible pala magiging mayaman by saving first the income that you receive, of course, di ba? Doing the pay yourself first concept. Once you receive your income, for whatever paraan na iyong ginawa para ikaw ay kumita,
i-apply mo kaagad talaga ang tamang formula ng pag-iipon na ito. Dahil kapag hindi ka rin marunong mag-manage ng kinikita mong pera, ay wala ring mangyayari. At ang pang-apat na paraan, yung pera na iyong iniipon, paramihin mo by investing sa different financial instruments. Napakahalaga kapag ang isang tao meron na siyang rich mindset at gumagawa siya ng paraan para kumita ng pera, nag-iipon na, alam mo, hindi ka naman talaga titigil sa pag-aaral, hindi ka titigil sa paghanap ng paraan para naman yung pinaghirapan mo ay mapalago mo. Kaya, padamihin mo yung pera by putting that money sa mga paper asset katulad ng mutual funds, mga Kaiser Saving Program, Most 18 PDF, stock market, UITF, REIT, di ba? At kung ano-ano pang mga financial instruments na maaring lumaki, lumago, kumita ng interest ang iyong iniipon kung anumang financial instrument ang iyong napili. Hindi kasi dadami ang iyong pera kung ito ay iniipon mo nga, pero nakalagay naman ito sa alkansya lang. Kailangan matutunan mo yung tinatawag na compound interest, yung rule of 72, how money work for you. Siyempre, kailangan mong maintindihan bawat investment na legit ha. Pag ito ba ay bagay sa'yo, itong pera na iyong iniipon kapag ka nilagay mo doon, ilang beses ka maghuhulog, kailan ka maghuhulog, magkano dapat ang iyong iipunin dyan, kailangan maintindihan mo muna yung mga financial instruments, mga investment programs na iyong papasukin para sigurado naman na yung pinaghirapan mo ilalago doon sa mapipili mong investment program. Ito po, another tip. Huwag kang maglagay ng iyong ipon sa mga investment na nagpa-promise ng mabilisang kitaan. Yes, kasi isa po yung malaking scam. Halimbawa na lamang, meron kang napakinggan or meron kang nakita na maglalagay ka or may nagpa-promise na, yung ipon mo, lagay mo dito tapos yung pera na yan, lalago after 2 weeks, bibigyan kita ng 50%. May ganun ba? Wala po. Kailangan kapag nais mo na lumago ang iyong ipon, naintindihan mo how that investment works. For example, mutual fund investment. Alam niyo po ba sa mutual fund, pwede kang makapagsimula sa halagang 1,000 pesos lang. Pero hindi ito mabilis ang kitaan. Siyempre, yung money mo na ininvest mo dyan, it will grow over time. Katulad din sa Kaiser Saving Program, hindi instant nakikita ang pera mo. Diba? Pag naglagay ka dyan, 1 month lang kikita na, may payout. Hindi po. Diba? You need to learn and understand if that investment program ay nababagay ba sa'yo para lumago at dumami ang iyong pera. At ang panglimang paraan para ikaw ay yumaman kahit walang pera, iwasan mo na yung mga bagay na hindi nakakatulong para ikaw ay umabante or umasenso sa buhay. At kailangan maging matyaga ka. Yes, kasi sa mundong ito, wala po talagang instant. Hindi pwedeng maging instant mayaman. Ano yan? Lucky me? Di ba? Hindi pwedeng maging instant na parang, na yung mga nakikita natin na parang, wow! Umasenso na siya, pero hindi mo nakita yung struggle, yung process, kung paano niya narating yung success na yan. That's why, ikaw sa sarili mo, iwasan mo na yung mga bagay. Halimbawa, palaging nanonood ng mga teleserye, palaging naglalaro, palaging na lamang ginagastos yung oras sa mga walang kakwenta-kwenta mga bagay, yung kinikita mo, ginagastos mo sa mga hindi mo na ginagamit, di ba? So, meaning, iwasan mo na yung mga bagay na naghihila sa'yo para ikaw ay umasenso. At kailangan maging matyaga ka. Dahil kapag nais mo, naghahanap ka na mabilisan para talaga yumaman, alam mo, lalo kang babagal dyan. Bakit? Kasi ang sabi nga nila, nothing worth having comes easy. Kaya kapag nais mong yumaman, kahit na wala kang pera, lalo ka dapat maging matyaga. Kailangan kapag ikaw ay meron ng right mindset, nakapaghanap ka na ng paraan para kumita, alagaan mo, palaguin mo, 'di ba? You have to make sure na yung process of having that yaman, whatever yaman is that, 'di ba? Kasi ikaw lang din naman ang makaka-define kung ano ba yung yaman para sa In terms of financial ha, syempre, 'di ba?
para ikaw mismo, kapag meron akong ganitong net worth, di ba? Kasi pagka sinasabing net worth, asset yan eh. Meron kang asset sa paper assets, real estate, sa farm, whatever business na meron ka. Syempre, whatever net worth na ninanais mo, para yun yung katumbas noong yaman or wealth na kailangan mo talagang ma-achieve sa buhay na ito, ikaw ang may control para marating yon. Mahalaga, yung mindset mo, tama, meron kang tamang pamaraan para kumita, palaguin mo yung kinikita mo, syempre, sabayan mo palagi yan ng pagdadasal dahil ang iyong lahat ng pagsusumikap sa mundong ito, syempre, ay may iwan lang din naman yan natin dito sa mundong ito. So, we have to make sure we have that proper mindset on managing the wealth na in-entrust sa atin. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din magkaroon ng idea kung paano magiging mayaman kahit walang pera. At kung nais mo pang matuto ng proper way of investing or ng financial education, maaari kitang turuan o maten ka lang sa ating free live webinar every day, 8:30 PM, Philippine time po yan. Mag-message ka lang sa ating Facebook Messenger para mabigyan kita ng detalye. Or maaari mo kaagad na mapanood, mapag-aralan at maintindihan ang buong recorded webinar na ang link ay nasa description box below. And of course, don't forget to grab a free copy of this book at my website at www.gesaal.net. At syempre, huwag mo rin kalimutang mag-subscribe, share, and like this video. Patunugin mo na rin ang bell para ma-notify ka sa mga bagong video lessons na ina-upload natin dito sa ating channel. And by the way guys, marami na tayong mga video lessons na in-upload dito sa ating channel na maaari mong balikan, mapag-aralan, maintindihan para madagdagan pa ang iyong kaalaman. Maaari mo nang umpisahan ang iyong journey para yumaman. Kailangan ng payamanin ang mindset mo, gumawa ng paraan para kumita, mag-ipon ng tama, palaguin ito, at talaga namang maging matyaga ka lamang, makakarating ka din sa patutunguhan mo. Ako po muli, si G. Saal, na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you.